About, anong sinare ko po nung last week? Holy About, Spirit. ay wala. Holy Spirit. Holy Spirit. Amen. So, alam natin, ang Holy Spirit ay Diyos at we need the Holy Spirit to work in our life. Amen. Isama mo ang banal na Espiritu araw-araw. Amen. Kasi siya ang helper. Siya ang binigay na kaloob sa atin. Amen. Siya ang pinadala ng Diyos para sa iyo. Hindi ka nag-iisa. Kaya siya dapat maging best buddy-buddy mo. Amen. Kung meron kang aasahan na ibang tao, yung Holy Spirit, amen, siya magtuturo sa iyo, magre-remind sa iyo. Kaya nandito nga sa church, i-remind ka na ng gabi. Kinausap ka na ng Holy Spirit, magsimba ka. Uy, araw ko, unahin mo ko. Amen. Kaya nandito ka kasi pinalalahan ka ng Holy Spirit. Ginising ka na ng Holy Spirit. So, ngayon alam na natin yung Holy Spirit ha. Every time, pag pupunta ng church, hindi lang maka-attend, kundi puno ng banal na Spirit. Amen. Amen. Kasi kapag puno ka ng banal na Spirit, magagawa mo yung posibleng bagay. Magagawa mo yung mga hindi mo kaya, pero kaya mo. Amen. So ngayon, excited na ang sasabihin ni Lord, anong mensahe? Excited ba lahat? Amen. Amen. So ang ating pag-uusapan, ang topic na nilagay ni Lord sa puso ko is about Amen. Ayan. Stop worrying, start praying. Amen. Amen. Sabihin nga natin ulit. Stop worrying, start praying. Amen. Alam nyo po, in this world, in this time, sa generation natin, focus muna tayo dito, harap po kayo sa akin. Amen. Alam nyo po, maraming tao ang ganito. Amen. Na hindi maiwasan ang pag-worry. Amen. Sabi dito, every human being knows some kind of suffering in the present age. So, lahat tayo may mga suffering. May mga pinagdadaanan. Amen. We can see it all around us. So, hindi lang ikaw. So, lahat ng tao nakakaranas ng suffering or trials. Yung iba, brokenness. Amen. Financial distress. Poverty. Yan, ayaw natin yan. Kahirapan. Sabi nga, ayaw ko nang lumaking mahirap. Sabi nga, kasalanan na daw ang sabi daw, hindi mo na daw kasalanan ang ipanganak ng mahirap. Kasalanan mo na daw kapag namatay kang mahirap. Bakit? Kasi ikaw may hawak ng buhay mo. Yeah. Amen. So, ayaw natin ng kahirapan. Say amen. Ayaw natin kahirapan. Amen. Ayaw natin yun. Nagkukulang lagi. Sabi dito, unemployment. Minsan stress tayo, walang trabaho. Di ba? Minsan, walang pasok, walang kita. Amen. Amen. Diba? Ayaw natin na walang source of income, kaya minsan nai-stress tayo. Amen? Unemployment. We all experience something is wrong with this world. Minsan na-experience natin yung mundo, yung mga hindi maganda sa mundo ito, naranasan natin. Kasi nga nabubuhay tayo sa mundo. Yeah. Ayaw natin yung nangyayari sa atin. Amen. Pero nandito tayo sa mundo. Kaya na-experience natin yung mga wrong in this world. Amen? So, sin has brought death and uncertainty into this world. So, ang kasalanan, yun yung dahilan kaya tayo napalayo sa Diyos. Pero, sabi mo, anak ka na ni Lord ngayon. Anak ka na ni Lord. Malapit ka na kay Lord. Yeah. Okay? Dapat hindi na malayo. Amen. Amen? Kailangan kasama mo na ang Diyos. Amen. Kasi anak ka na niya. Amen. Sabi dito, we are living in this world uncertainly. Wow, lalim. Means uncertainly, hindi natin alam yung kinabukasan. Hindi natin control. Amen. Ayaw mo mas hindi, tao nagbabago. Season ay nagbabago. Ang oras nagbabago. Kahit yung mga bagay na hindi mo ina-expect, nangyayari nagbabago. Kasi ang mundo papunta sa pagbabago. Amen. Amen. Kaya hindi natin control. May sasabihin, alam ko na nangyayari bukas. Alam ko na sa Lunes. Alam ko na sa Martes. Kasi we are living in uncertainty world. Hindi natin alam ang mangyayari. Yeah. Amen po. Kaya we want to fight uncertainty. Kaya kailangan natin lumaban. Tuloy na. Sabi mo, lumaban ka. Lumaban ka. Huwag hinihinto. Amen. We want security and we want control what's coming next. Gusto natin minsan, alam natin yung mangyayari. Kung sa movie, gusto mo, sige, is-fast forward na natin. Sabi nga ng iba, skip to the, good part lagi. Skip to the good part. Hindi pwedeng ganun ang buhay. Yeah. Amen. Amen. Walang ganun. Amen. Kaya, napakalaga na ibigay natin sa Diyos yung ating bukas. Amen po? Amen. Kaya sabi natin, hindi natin control ang mangyayari.
Hindi pwedeng pagsubok, gusto na agad good part. Hindi ganun ang buhay. Yeah. Hindi ganun ang cycle ng buhay. So, sabi dito, it's remarkable that Jesus point His follower to the simple truth of God's providence. So, si Lord, ang salita niya, nagtuturo sa atin anong dapat natin gawin. Yeah. Kaya merong word of God, alam natin instruction. Amen. We are not living in this world na di natin alam ang mangyayari. Meron siyang guide. Yeah. At ang kanyang salita. Amen. Amen. Every time nakikita ng word of God, alam natin ito ang pinapagawa ni Lord. Ito ang Amen. dapat kong gawin. Yeah. Ito ang direction ko. Kaya we need the word of God. Because dito sa mundo, wala kang aasahan talaga. Amen. Amen. Kaya sabi dito, sabi mo sa katabi mo, stop worrying. Stop. Sabihin mo, aalala ka ba? Nag-iisip ka ba? Baka yung iba dito, nag-iisip nga eh. Nag-aalala, bukas na, pasukan na. Baon ng anak ko, trabaho na, iniisip na ngayon. Amen. Totoo yun, nangyayari talaga. Pero ito, para maintindihan natin, ano ang kahalagahan ng worry? Yeah. Ay, anong ibig sabihin ng worry? Amen. Bakit kailangan ihinto ang pag-aalala? Amen? Amen. What is worry? Next slide. Sabi dito, give way to anxiety or unease. Yeah. Ibig sabihin ng unease, discontent. Yeah. Hindi ka mapakali. Amen. Okay? Wow, alam ko agad. Ang malalim yan eh, unease. Allow one's mind to dwell on difficulty or trouble. Ang nag-worry daw, nananahan ka lagi sa difficulty, sa pagsubok lagi. Ibig sabihin, isip mo, puro problema. Yeah. Nagdedwell yung isip mo sa troubles. Bayaran na, iniisip na, yun ang doon ka nagdedwell, doon ka nananahan. Kung nag-iisip ka ng maganda solusyon, yung mga nag-worry, hindi nag-iisip ng solusyon. Iniisip na lumalaki yung problema. Yeah. Amen. Puro problema, hanggang sa yun na, nag-aalala ka na. So, yung mga nag-worry, nagdedwell daw doon. Amen. Sabi mo, ikaw ba yun? Amen. Ikaw ba yun? Nagdedwell? Hindi ka makatulog. Amen. Hindi ka mapakali. Aligagak ka. Okay? Sabi dito, constant worrying, ito makinig, maintindihan nyo. Constant worrying, negative thinking. Ang mga nag-worry daw, puro negative yung isip. Negative yung laging result. And always expecting the worst. Lagi yung mga nag-worry, nag-expect sila, ano kayo mangyayari? Naku, delikado na. Naku, ano na, enjo na. Wala, kukunin na. Ayun na, lagot na. Tinapos na. So you expect the worst. Amen? Sabi dito, worst can take the toll on your emotional and physical health. So ang pag-aalala daw, umaakyat daw yun. Hanggang sa emotional mo, naapekto na yung pag-iisip mo, hindi ka na maging masaya, physical, wala ka nang ganang magtrabaho, kasi nga, worrying is not good to us. Amen? Worrying, it can affect to your life. Kaya maraming mga tao nagkakasakit, hindi nag-umpisa sa biglang nagkasakit na lang, nag-umpisa yan dahil sa worry. Yeah. Kaya puro isip ng isip, ayan, lagot kayo. Gusto nyo humaba ang buhay natin? Amen! Amen! Sino gusto humaba ng buhay? Humaba ang buhay natin. Like Lola Doring, mga Lola. Yeah, di ba? Mga ganun Lola Doring. Masaya. Laging masayahin. Yeah. Huwag mag-alala. Amen! Amen? So nakaka-apekto pala. So kaya pala may mga taong napunta sa depression dahil nag-umpisa sa pag-aalala. Oh. Kaya marami di-depress nowadays. Nag-umpisa yun sa pag-aalala. Kaya huwag iwasan nyo yung pag-iisip, lalo negative. Amen? Kasi it can affect emotional strength, wala ka ng gana, lagi ka ng tinatamad. So ayaw mo nang kumain, di ba? Di ka na makatulog, yun ang epekto. Pag-aalala. Amen? Kaya dito, it can sap your emotional strength, leave your feeling restless, hindi ka mapahinga. Yeah. Naramdaman nyo yun? Minsan, gusto mo ng pahinga, hindi mo maramdaman, kahit matulog ka. Maybe you are stressed at you are worried. Di ka makapagpahinga. You are jumpy. Parang lagi kang tulala. Amen? Cause insomnia, hindi na nakakatulog. Insomnia. Yan ang umpisa ng insomnia. Hindi na nakakatulog kasi nga isip ng isip. Ang isip kailangan magpahinga yan. Yeah. Kaya ka di ka makatulog kasi isip mo umagang active pa rin. Tulog ka na po. Gising ka pa rin. Hindi ka makatulog kasi umaga pa rin isip mo. Amen. Sabi dito, sumasakit ang ulo. Yan. Sino dito yan? Minsan, wala kang gana kumain. Ang sarap-sarap ng luto ng asawa mo. Wala kang gana.
honey. Oh. Wala akong gana. Ganun. Minsan wala ka ng gana kumain kasi nga you are full of worry. Yeah. Nag-iisip ka kasi. Hindi mo na ma-enjoy yung pagkain, sarap-sarap ng luto ng asawa mo. Dahil nga sa kakaisip mo, wala na. Hindi mo na yung blessing. Amen? Kaya ayaw natin ng worry. Sabi mo sa katabi mo, ayaw natin ng worry. Ayaw natin ng worry. Amen? Sabi dito, minsan nananakit yung mga kalamnan mo. And sabi dito, hindi ka makapag-focus. Yeah. Hindi ka makapag-focus sa family mo. Hindi ka makapag-focus sa school mo. Hindi ka makapag-focus sa mga anak mo. Bakit? Iba yung nasa isip mo. Kaya dapat ngayon, sasabi ni Lord, stop Worry. worrying. Yeah. Amen? Because you cannot concentrate in your work, in your school. Yeah. Kaya ayaw ni Lord na mag-alala tayo. Amen? Sabi nga, worry is a sin. Once na nag-worry ka, sinasabi mo na walang Diyos. Amen. Yun ang nangyayari. Iniisip mo kasi, alam mong ang Diyos, siya ang solusyon. Kaya pag nag-worry ka, ayaw ni Lord yun. Kasi nga, di ka nagtitiwala sa Kanya. Amen? Kaya don't rely in your mind. Amen? Huwag mong trabahuin na ikaw lang. Yeah. Ibigay mo sa Diyos. Kaya sabi dito, ang hirap pala na mag-worry, no? Ano ka talaga, daming nararamdaman, di ka makatulog, wala kang pahinga. Kaya sabi sa next slide, sa 2 Peter 2 verse 19, you are slave to whatever controls you. Kaya puro isip ka ng isip, yun ang nagpo-control sa'yo. Hindi ka na maging masaya. Nandiyan yung anak mo, di mo mabati, di mo makausap, kasi kinokontrol ka ng mind mo. Kaya kung gusto mo ma-enjoy yung goodness ni Lord, yung kabutihan niya, huwag ka mapakontrol sa worry. Amen? Ayaw natin ng worry. Kaya sabi dito, kung saan ka slave, yun ang nagpakontrol sa iyo. Kaya sa oras na ito, ayaw ng Diyos, sabi niya, huwag kang mag-worry. Amen? Ayaw niya na mag-worry ka kasi mahal ka niya. Amen? Kaya sabi dito, stop worrying and start praying. Next slide. Sabi dito, prayer is an essential part of life. Prayer is vital to us. Amen? Sabi dito, lalo kung ikaw ay nakakilala sa Diyos, tayo mga anak ng Diyos, mahalaga ito, lalo tayo nabubuhay tayo dito sa mundo. Ang hirap mabuhay ng Kristiyano kapag hindi ka connected kay Lord. Yeah. Amen. Hindi mo alam ang gagawin mo. Amen. Ikaw lang mag-isa. Kaya kailangan, you must pray. Kaya dito, lalo pag ikaw yung dilingkod na, active ka sa church, patagal ka na sa church, dapat hindi mawala ang prayer. Amen. Amen. Sabi dito, this word, hindi tayo naglalaro dito. This world is a battleground. Yeah. Hindi tayo nasa battlefield, ay nasa playground. In this world, lagi tayong lumalaban. Amen. Pinipilit natin hindi sumuko, di ba? May time na gusto mo na sumuko, may time na nangihina ka, may time na parang ayoko na, gusto ko nang give up. Di ba? Kaya in this world, hindi tayo naglalaro. Tayo ay lumalaban araw-araw. Pumasok ka pa lang sa school, lumalaban ka na. Pumasok ka sa work mo, lumalaban ka na. Yeah. Bakit? Kung gusto mo lang talaga, magpahinga eh. Lumalaban ka para sa pamilya mo. Yeah. Amen. Kaya araw-araw, amen, lagi tayong lumalaban, oras-oras, laging may battle. Amen. We are living in a uncertain time. Yeah. Hindi natin control ang lahat. Amen. Time, people, season, sinabi ko nga nakaraan, and your tomorrow, hindi mo control. Kaya, naalala ko nung COVID, hindi natin in-expect na magkakaroon ng ganung pagbabago. As in, nagbago talaga yung takbo ng buhay ng tao. Amen. Amen. Hindi natin control. Amen ang mangyayari. Next year, hindi natin alam. Amen. Kaya, we are living in this world na hindi natin control. Kaya, bakit mo iisipin? Hindi mo naman pala control. Amen. Yeah. Amen. Kaya sabi dito, when you don't pray, you are in danger. Yeah. Pag hindi ka pala nag-pray, nasa danger ka, kapatid. Bakit? Ang prayer yung panlaban mo. Yeah. Ang prayer yung shield mo. Amen. Hindi ka magagalaw ng kaaway once you are in Yeah. nasa Takot. prayer. Takot yung kaaway pag prayer. Amen. Takot ang kaaway pag nag-pray ka. Yeah. Kaya when you are not praying, I want to remind you, you are in danger. Amen. Kaya meron tayong nababalitaan, lakas-lakas pa ni ano dun ah. Nitong si Foggy ah. Wala na. Di ba? Wala naman sakit yun, bigla na lang nagkasakit. Minsan nababalitaan tayong gano'n, ha?
nalugi yung business, yung ganda-ganda naman nun ah. When you don't pray, I tell you again, you are in danger. Yeah. Amen. Kaya meron tayong nababalitaan sa mga balita, ay nawala si ganito, bata-bata pa naman. Amen? Kasi nga, hindi natin control ang mangyayari. Kaya, we need to go in prayer. Amen. We need God. Amen. Amen po. Yeah. Kaya sabi dito, next slide. Ito sabi, pag nag-pray ka, hindi lang doon sa loob ng church. Amen. Minsan kasi, ito ang naging kaugalian natin. Pag nag-pray, ay, okay na ako, nag-pray naman ako sa church eh. Pero ito ang sabi ng salita ng Panginoon. Sa Matthew 6 verse 6, but when you pray, go into your room. Yeah. Pumunta ka sa kwarto mo. Close the door. Pray to the Father who is in secret, and your Father who sees in secret will reward you. Ibig sabihin, hindi lang sa loob ng church nag-pray. Amen. Araw-araw, kailangan ginagawa mo mag-pray. Sabi dito, when you pray, minsan kasi pag hirap mag-pray pag may mga distraction eh. Kaya sabi ni Lord, pumunta ka sa private, nung ikaw lang. And, alam niyo po, yun yung ano ko, meron ako napanood na movie, War Room. Sinapa ng movie, War Room. Meron siyang room. At yung room na yon, doon siya nakikipaglaban in prayer. Meron siyang mga papel-papel na I rebuke sickness, I rebuke poverty. Lahat nakalista yon kasi doon yung labanan sa prayer room. Prayer room, matapos ang war room na pinanood namin, prayer room yan. So, hanap ka ng iyong prayer room. Amen. Na walang makapag-distract sa'yo. Yeah. At makasabi mo, magagawa mo na you can tell to God kung ano talaga nararamdaman mo. Minsan ako, dumating ang time na parang talagang ayaw ko na, I want to quit. But God reminds me, pray ka sa akin. Then doon ko binuhos lahat. Talagang lungod ako kay Lord. Pray ako, may pagbabalik talaga ako ng Lord. Ayaw ko ng ganito nangyayari sa amin. Kaya, in your prayer room, pag-pray ka, hindi yung, Lord, thank you po. Salamat po. Alam niyo po, sarap po ng pagkain. Sa prayer room, doon ka makipag-battle kung meron ka pinagdadaanan na hindi pa rin na-answer. Amen. Hindi pa rin nangyayari. Ibig sabihin, i-push mo sa prayer. Amen? Kaya, sabi dito, and your Father na nakakita ng lihim sa'yo, ang siyang mag-reward sa'yo. Gusto ni Lord, kung wala nakakita ang tao, mas maganda yun. Kasi ang Diyos ang mag-reward sa'yo. Madali mag-pray pag madaming tao eh. And kapag sinabi sa'yo, uy, nakaka-bless naman yung prayer mo, natanggap mo yung reward mo. Nasabihan ka na eh. Maganda, ikaw lang, wala nakakita. Yeah. Napaka-impact, napaka-powerful yun. Amen? So, sabi dito, there's no specific standard when it comes to prayer. It's your personal moment with Him. Para sa anak mo, may moment ka na ikaw lang at anak mo. Yeah. Ganon na ang Diyos. Ninanais na magkaroon ka ng personal moment sa iyo. Kasi ang busy ng tao, hindi na tayo makuha ng Diyos yung oras natin. Yeah. Namimiss na tayo Amen. in prayer. Amen? Prayer is not just a ritual or simple religious practice. Hindi siya yung ritual. Alam mo na ginagawa mo. Alam mo na may prayer, alam mo na, start pala may prayer na, alam mo na may closing. So hindi siya ritual or religious practice. Prayer is a lifestyle. Buhay mo dapat yung prayer. Kung paano, sabi nga, sa kanina, prayer is essential part to our life. Hindi ka mabubuhay like kanin. Sabi di ba, kanin is essential. Nung COVID, di ba? Lugaw. Amen. Pero, di ba, di tayo kaya mabuhay nang walang kanin. Pilipino tayo, di ba? Ibang mga ibang bansa, kaya bread lang, walang kanin. Pero tayo, essential sa atin ang kanin. Ganun din sa Kristiyano. Essential sa Kristiyano ang kanin. Yeah. Amen. Mahirap. Totoo. Mahirap lumaban pag wala kang prayer. Amen. Totoo. Amen. Kaya, sabi dito, maraming mga Kristiyano, tumagal lang, pero umugat lang. Umugat lang. Hindi talaga lumalim, umugat. Amen. Marami pa rin hindi, matampuhin, struggle pa rin, because yung heart nila hindi totally rooted sa prayer.
Amen. Lalakas ka sa prayer. Hindi ka mabilis magtampo. Yeah. Hindi ka mabilis mag-isip ng masama. Amen. Hindi ka mabilis magsalita ng masakit. Kasi bantay ni Lord yung heart mo. Yeah. Amen. Kaya sabi dito, if you never grow your prayer time, you will never grow your relationship. Yeah. kay God. Amen. Yun po ang katotohanan. Once na hindi tayo nakikipag-usap kay Lord, hindi lalago yung ating relasyon sa Kanya. Mananatili na natin siyang kilala, pero hindi nararanasan. Gusto mo natin maranasan si Lord? Amen. Kailangan tayo lumalim sa Kanya. Amen. Amen. Kasi doon siya kumikilos. Amen po. Kaya ikaw, di ba yung asawa mo, bago mo maging asawa yan, lumago ang inyong relationship. Bakit? Nag-uusap kayo lagi. Nag-umpisa sa kaibigan, nag-umpisa sa courtship, hanggang sa lumalim, hanggang naging mag-asawa kayo. Di ba? Nag-umpisa sa communication. Pag hindi ka nakipag-communicate kay Lord, mahirap. Yeah. Mahirap lumaban sa mundo. You need God. Amen? Amen. Kaya sabi dito, when you pray, just speak your heart. Okay, wag nag-pray ka, yung puso mo magsalita. Amen? And release what you feel. Amen. Tell Him about the specific help that you need and know that He hears everything. Pag nag-pray ka, maniwala ka, nakikinig siya sa'yo. Amen? Maging totoo ka sa Kanya. Walang prayer na minemorize. Amen. Ang gusto ni Lord na prayer, hindi memorize. Prayer with your heart. Yung maging totoo ka, Lord, manghihina ako. Lord, gusto ko ng kasing bumigay, pero para sa iyo, Lord, tuloy-tuloy pa rin ako. Gusto ni Lord marinig yung totoong ikaw. Yeah. Ayaw niya ng peke. Amen. Amen. Kung nanghihina ka, sabihin mo sa Kanya kasi palalakasin ka niya. Amen. Kung gusto mo ng Lord, pagpalain mo ako, sabihin mo totoo. Hindi yung paiba-iba. Amen. Di mo alam, di alam ano ba talaga gusto mo na? Kaya pabago-bago ng isip. Amen. Di ba ang hirap bigyan yung pabago-bagong isip? Yeah. Maging specific ka kayo. Anong gusto mo? Amen. Na gawin ng Diyos sa'yo. Amen. Kaya sabi dito, once you pray, your faith will be strengthened. Amen. Lalakas ang pananampalataya mo. Lalakas yung pagtitiwala mo sa Diyos. Yeah. Kaya kung sino dito nagpe-pray, up to nag-pray, may nangyayari sa loob mo. Amen. Na hindi mo mapaliwanag because your faith is strengthened. May nangyayari when you pray. Amen. Hindi mo ma-explain, pero ang Diyos kumikilos na. Yeah. Amen. Kaya hindi ritual, hindi religious practice, you pray because it is lifestyle. Buhay mo na. Yeah. Parang buhay mo na kumain, buhay mo nang pumasok, buhay mo nang kasamang pamilya mo. Ganun ang gusto ni Lord, maging buhay mo siya. Amen. Amen. Next slide. May mga kilala akong mga tao. Sabi ko dito, wala akong nakilalang tao na hindi naging successful na hindi sila nag-pray. Amen. Amen. Kasi ang hirap baguhin ng tao pag ikaw lang. Amen. Kilala niyo po yan, yung mga artista na yan. Sila po yung mga famous celebrity, pero mga born again. Nakakilala sa Panginoon. Yeah. So hindi hadlang kung sikat ka. Yeah. Amen. Sabi dito, wala akong nakilala na nagtagumpay na hindi nila lifestyle ang prayer. Yeah. Amen. Kaya natamasa nila yan because unang-una nila parang narinig niyo si Brother Marlon, kaya siya naging, di ba, from bakla, nabago siya. Hindi yung gawa ng tao. Yeah. Gawa ng panalangin. Kaya sabi niya, huwag kayo titigis panalangin. Di ba? Narinig niyo yun si Brother Marlon, nag-share dito. Ang laki, powerful ang prayer. May magagawa siya na hindi mo magagawa. Amen? Kaya, sabi dito, kung gusto mo magtagumpay, dapat lifestyle mo ang prayer. Amen. At pagbabasa ng Bible. Kasi pag nag-pray ka, kailangan alam mo rin yung word ni Lord. Yeah. Amen. Ano ipapaalala? Lord, pangako mo sa akin. Hindi ako. Ililigtas mo ko. Pangako mo sa akin, hindi mo pagkukulangin. Kung hindi mo alam yung salita ng Lord, ano sasabihin mo sa prayer? Yeah. Anong pangako mo? Anong pangako sa'yo? Hindi ko po alam kasi di ko napagbasa ulit Lord ng Bible. Kaya napakalaga pagbabasa ng Bible. Amen. Bakit? You will remind the promise of God. Amen. 1,000 promise ang meron sa Diyos dito sa Yeah. Bible. Ang daming promise dito sa Bible, kapatid. Kailangan alamin mo. Amen. Privilege mo yun. Amen. Karapatan mo yun. Amen. Huwag mo sayangin yung promise ni Lord. Amen. Ikaw nga, pinangakuan na
Uy, may allowance ka sa school. Di ba? Ang sarap sa pakinggan. Ang sarap na, wow, pangakuan ako. Mangyayari yun. Pero tao minsan, nagpiprain. Di ba? Presidente, nangangako ako. Yan, mga, di ba? Lalo ngayon, malapit ang eleksyon. Amen. Ang hirap magtiwala sa pangako ng tao. Yeah. Pero ang Diyos pag nangako, gagawin niya. Amen. Amen. Ampakan natin si Lord. Amen. Bakit natutupad yung pangako niya? Napako nga sa krus para matupad yung pangako niya. Yeah. Sa Lord. Hindi siya yung nagsabi lang, nangako nga siya, kaya nga nagpapako siya. Para matupad niya yung pangako niya sa Lord. Amen. Hindi patay yung promise ng buhay. Amen. Kaya you need to read your Bible. Sabi mo, huwag lang display yan. Kahit isang verse lang sa isang araw, napakaganda. Yeah. Sa isang verse, ang sarap na meron kang word na dala-dala. Amen? Amen. Sabi dito, sabi ng mga, like, nung may mga kilalang born again, isa sa mga nasabi nila, ang pagiging born again, o pagbabasa ng Bible, ay hindi isang kabaduyan. Kasi marami nag-iisip, kabaduyan yung pagbabasa ng Bible, tawagin kang born again. Tingnan nyo sila. Si Barong Daiso, kilala nyo yan. Grabe ang testimony niya. From, basag ulo talaga, maraming bisyo. Now, ang ganda ng ano niya. Kaya marami na ngayon project. Ngayon may bago siyang project. Bakit? Ang Diyos. Tinanggap niya. Yeah. Amen. Tinanggap niya sa puso niya, nabago siya. Amen. Mahirap na magbago kung sa sarili mo lang. Pero pag binigay mo sa Lord, Amen. Amen. Like si Manny Pacquiao. Yeah, di ba? Stephen Curry, lagi niyang pinataas yung sa shoes niya. Ay Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ. Lagi niyang, sa sapatos niya nakalagay yung verse na yun. Manny Pacquiao, lagi na nalalangin after ng, di ba? So, si Kuya Kim, and ang ating Catriona Gray, Miss Catriona Gray, Miss 2018 Universe. Mga born na din yan sila. Amen. Hindi nila kinakaya ang Diyos. Amen. Because, kaya na natamasa yung ganyang tagumpay dahil may Diyos na nagpala sa kanila. Amen. Amen. Kaya sabi dito, tayo nga, hindi pa nga tayo famous. Hindi naman tayo kagandahan, nagkagaan mo. Hindi nga tayo kilala. Hindi pa tayo mag-pray. Sila nga, nagkilalang-kilala na. Yeah. Amen. Amen ba? Amen. Amen. Kaya dapat ugaliin natin ang prayer, lifestyle. Amen. You will, sabi dito, mayaman, mahirap, nag-pray. Bata, matanda, nag-pray. Yeah. Kaya minsan, ikaw, magulang, sabi ng anak sa'yo, ma, pray mo tayo bago kumain. Bata yun. Nire-remind ka. Yeah. Bakit? Ang Diyos nang umusap sa kanila. Amen. Kahit bata ka lang. Bata lang sila, pero nangungusap yan dahil sa'yo. Amen. Pray ka muna pa. Kasalamat muna tayo kay Lord. Amen. Baby pa yun, pero nagpapaalala na. Mayaman, mahirap ipipray. Amen. Wala yan sa edad, wala yan sa anuman ikaw, background mo. Kailangan natin ng panalangin. Amen. Amen. Kaya pag may post, may nangyayari, please pray with us. May sakit, please pray with us. Amen. Diba? Yeah. Huwag mo lang hintayin na mag-pray ka lang pag may dumating na ganun. Yeah. Amen. Maging lifetime yung prayer para hindi natin maranasan yun. Amen. Amen. Kasi minsan, pray mo kami kasi ito, nasa hospital ako, yung ano ko, Huli na. nabangga, Huli pray na mo ang kami. Minsan, naaalala natin ng Diyos kapag kailangan natin. Yeah. Amen. Amen ba? Amen. Hello. Minsan naaalala natin ng Diyos pag kailangan lang natin. Pero kapag wala na, pinagpala ka na, ang hirap alalahanin. Iniisip mo na lang, blessing, blessing, blessing. Ano mangyayari? Business, business, business. Isama mo ang Diyos. Amen. Amen. Gusto mo magtagumpay yung business mo, magmanalangin ka. Amen. Gusto mo maging promote ka sa trabaho, hindi lang ganyan trabaho, mag-pray ka. Kasi ang Amen. Diyos, siya ang kumikilos. Yeah. Nag-pray ka. Amen? This is, next verse. Amen. Sabi dito sa salitaan niya, amen, sa Philippians 4 verse, ito yung foundation verse natin. Sabi dito, don't worry about anything. Oh, sinabi na ng Diyos sa'yo. Yeah. Don't worry anything. Instead, pray about everything. Amen. Kaya sabi ko, stop worrying, Stop worrying. start praying. Start Kasi praying. sabi na sa salita ni Lord do not worry anything, instead pray about everything. Tell God what you need Yeah. and thank Him for He has done.
O sabi ni Lord, sinasabi niya sa'yo, huwag ka na mag-alala. Huwag ka mag-alala sa lahat ng iniisip mo. Kundi instead, pray for everything. Amen. Sabihin mo sa Diyos. Kaya hindi nangyayari yung mga gusto nating mangyari. Nagpe-pray ba tayo? Yun. Amen. Kinakausap mo ba ang Panginoon? Kaya naghihintay ka, Lord, mangyari to. May ginagawa ka ba? Yun ang tanong. Amen? Kaya sabi ni Lord, Philippians 4 verse 6, pangako niya. Sabi niya, do not worry. Ayaw ng Diyos mag-alala ka. Amen. Amen? Kaya sabi dito, the Bible teach us in life. Tuturuan tayo sa buhay. Amen? Si Lord, napaka-practical lang. Sasabihin na, huwag ka mag-alala. Ako bahala sa'yo. Yeah. Kasi iniisip nyo, ito si Lord, this is the Lord, what the Lord say. This is the commandment ng Panginoon. Parang malaking boss. Hindi nga naman mangusap si Lord. Yeah. Practical lang mangusap si Lord. Na, huwag ka mag-alala. Ako bahala sa'yo. Hindi kita iwan. Diba, napaka-practical na mangusap si Lord. And, nga Lord, no, hindi pala ako dapat mag-alala. Kasi alam ko, hawak ng buhay ko. Amen. Kaya sabi dito, ang Diyos practical magturo. Ang Holy Spirit remind us, napaka-practical. Amen. Kasi sabi ni Lord, gusto niya, ma-enjoy mo yung buhay. Kaya mga tao, hindi nila ma-enjoy yung buhay. Bakit? Minsan kasi, mas tayo, tinitingnan natin yung problema. Maraming tayong blessing na nandyan na. Amen. Marami ng blessing. Kasama ang pamilya mo. Amen. Nakapagtrabaho ka. Minsan, iniisip natin, kaya tayo hindi nag-enjoy. Mas iniisip natin yung problema. Marami ng ginawa si Lord, yun hindi natin nakikita. Yeah. Amen. Kaya, ang sarap-sarap mabuhay ng walang pag-aalala. Amen. Amen. Gusto mo tumanda ng maaga? Sige, pag-alala pa. Gusto mo magka-wrinkles? Yan. Gusto ko maganda yung skin ko. Hindi, ang sikreto, hindi yung mga binibili mo. Huwag ka mag-alala. Amen. Kasi, yun eh. Amen. Kaya napakasarap mabuhay ng walang pag-aalala. Alam natin, kasama natin ang Diyos. Yeah. Ba't ka mag-aalala? Alam mo naman may Diyos. Amen? Amen ba? Kasama mo ang Panginoon. Hindi lang sa masayang moment, kundi sa may problema ka. Siya ay Diyos sa lahat ng tao. Amen? Umulan, umaraw, Diyos siya. Sabi nga, sumisikat ang araw sa masama at mabuti. Ganun si Lord. Pantay siya magmahal. Amen? Kaya, sabi dito, kaya ngayon sa mensahe ng Diyos, sinasabi niya sa iyo, anak, stop worry. Amen. Stop worry. Amen? Kung ngayon sa oras na ito, may time na nag-aalala ka. Amen? May time na you're thinking always your trials, anong mangyayari. Sabi ng mensahe ng Diyos, stop worry. Amen. Sabi mo sa tabi mo, stop worry. Stop worrying. Lalo sa mga mag-asawa, kayo lang po mag-remind sa bawat isa. Yeah. Amen? Na stop mo yung pag-aalala. Amen? Kasi hindi maganda sa'yo. Amen. Ayaw na. Kaya sabi ni Lord, do not worry. Ayaw ni Lord, mag-worry ka. Ayaw niya na hindi mo ma-enjoy yung buhay. Ang sarap-sarap na buhay. Yes. Anong Amen. araw, bad trip ka agad kasi nga naisip mo lang pagising mo. Ay, yan naman. Bad trip ka na buong araw. Ang sarap-sarap na buhay. Simple. Amen. Ba't ka mag-aalala? Yeah. Amen. May Diyos ka na. Amen. Amen. Kilala mo si Lord. Alam mo ang salita niya. Ba't ka mag-aalala? Amen. It's our faith. Tinitingnan ni Lord yung pananampalataya. Tinitingnan ni Lord ang pagtitiwala mo. Yeah. Amen. Minsan kasi nag-aalala kasi nagtitiwala ka sa sarili mo. Nagtitiwala ka sa laman ng wallet mo. Amen. Huwag ka tumingin doon. Amen. Malaki ang Diyos mo. Yeah. Amen po. Kaya gusto malaman ni Lord sa'yo, gusto niya malaman mo, sabihin ng mabuting balita, mahal ka niya. Amen. Mahal ka ng Diyos. At sabi dito, ano man ang mga laban mo at troubles na pinagdadaanan mo, hindi mo laban yan mag-isa. Yeah. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo laban yan mag-isa. Hindi mo laban yan. Because sabi sa Exodus 14:14, Yeah. next slide, the Lord will fight for you. Only be still. Yeah. What do you mean still? In the position of Yeah. Amen. Sabi ni Lord, the Lord will fight for you. You need to be still. Anong still? Anong still ang ibig sabihin? Nakaposition ka sa Panginoon. Amen. Amen. The still word na yan is prayer. You position yourself in prayer. Sabi dito, hindi mo laban yan. Amen. Laban ng Diyos yan. Yeah. Ba't ka nagpapakahirap? Yung pala. Ba't ka nag-iisip? Ba't ka nag-aalala? Sabi ni Lord, pangako niya,
Amen. Always lagay niyo sa puso niyo, the Lord will fight for you. Amen. Amen. Karga-karga ka ng Diyos. The Creator of the world. Amen. The Creator of universe. Kargang-karga ka niya. Amen. Amen. Hindi ka niya pababayaan. Sabi dito sa position ng panalangin, handa ka lang na. Amen. Amen. Kasi kapag dumarating ang battle ng buhay, iba ang ating ginagawa. Minsan nagsakita ng mga negative, minsan tumatawag ng tao, si Bombay, si ang credit. Amen. Sabi dito, kung sa tao walang pag-asa, sa Diyos meron. Yeah. Amen. Kung sa tao wala nang magagawa, ay hindi, ano na, ang ganda na ng buhay. Diba ang doktor, minsan sinasabi, wala na, nagawa na namin lahat. Nagawa na namin ang pinakadabis namin, ang ganda na ng buhay mo. Ang sakit mo, no? Sabihan ka ng gano'n. Amen. Pero sabi doon, kung sa tao wala nang magagawa, ang Diyos may magagawa. Yeah. Amen. Kung sa tao walang pag-asa, sa Diyos meron. Amen. Kung sa tao walang imposible, Yeah. sa Diyos may posible. Amen. Amen. It's a matter you believe. Amen. Naniniwala ka ba sa Diyos? Amen. Amen. Kung wala nang magagawa ang tao, may magagawa ang Diyos. Amen. Amen. Kung hindi mo kaya, kaya ng Diyos. Amen. Yeah. Amen. Kaya, be still. Sabi mo sa katabi mo, be still. Be still. Pumosisyon ka sa panalangin. Amen. Kahit sobrang laki ng nakikita mong pagsubok, be still. Yeah. Kasi alam mo, mas malaki ang Diyos. Amen. Amen. Next slide. Sabi dito, ito yung pray ng mga ibang tao eh. Do not pray for easy lives. Yung okay lang yung buhay, madali lang, walang problema. Isa yun ang prayer ng tao eh. But ito ang gusto ko sabihin sa'yo, mag-pray ka, pray to be stronger. Men. Bakit? Hindi nauubos ang problema. Yeah. Hindi ko pinapangako sa inyo, this year wala kang pagdadaanan. Meron kang pagdadaanan. Amen. This year, hindi ito magiging madali. Amen. Hindi ko pinapangako sa iyo na wala kang magiging problema because nabubuhay ka dito sa mundo at mayroong problema hanggat nabubuhay ka. Amen. Ang prayer mo hindi dapat ganito na, Lord, sana okay ang buhay, madali lang. Kaya pag easy ang life, easy ka rin manghina. Easy ka rin bumagsak. Kasi easy lang yung buhay. Pag nag-pray ka na, Lord, to be stronger, hindi ka babagsak. Kasi handa ka. Amen. Do not pray for easy life to pray na to be stronger. Kasi ayaw mo man sa hindi, meron ka pagdadaan. Amen. Hindi ito magiging madali this year. Amen. Hindi natin alam, sabi ko nga, hindi natin control ang bukas, hindi natin control next month, hindi natin control si Meralco, hindi natin control si water, si wifi. Amen. Hindi natin control ang school. Pero ang Diyos, God is in control. Palapakan natin si Lord. Amen. Hindi mo na control ang lahat ng bagay. May Diyos na may control. Amen. Control nyo nga yung universe eh. Saan nagbabanggaan yung universe eh? Amen. Kung yun nga, nakontrol niya, buhay mo pa. Amen. Amen. Grabe. Ang daming tao sa Pilipinas. Iniisip mo, ako lang ang pinakadaling may pagsubok. Ako lang ang laging may atake ng problema. No. Isipin mo, 8.2 billion na bubuhay sa mundo. Yeah. Ikaw lang. Amen. Pero sabi dito, do not pray for easy life. Kundi manalangin ka to be stronger na. Lord, ano mangyari pag tatagumpay ko? Gawin mo akong stronger. Amen. Gawin mo akong matatag. Palakasin mo lagi ako. Palakasin mo ako sa espiritu, palakasin mo ako sa salita, palakasin mo ako, Lord God, sa pag-ibig mo. Amen? Amen. Kaya sabi dito, next slide, inuulit-ulit ni Lord, pangalawang verse, do not worry about tomorrow. Sabi sa Bible, sa Matthew 6 verse 31 to 34, inulit na naman niya. Ibig sabihin, ayaw na talaga ito mag-alala. Amen. Pero ka naman isip, sabi mo, ka naman kasi mag-isip. Kailangan sa mag-isip. Amen. Sabi sa Matthew 6 verse 31 to 34, Yeah. so do not worry saying, what shall we eat? Amen. What shall we drink? Yeah. Or what shall we wear? For the pagans runs after these things, and your heavenly Father knows that you need them. Yeah. Sabi niya, huwag kang mag-aalala sa kakainin mo, Yeah. huwag kang mag-aalala sa dadabitin mo, huwag kang mag-aalala sa iinumin mo. Sapagkat sabi niya, the heavenly your Father knows you need them. Yeah. Do not worry. Inulit niya ulit to. Amen. Sabi dito,
Kaya sabi niya, kaya huwag kang mag-alala, bakit? Ito ang gagawin mo. Kaya Matthew 6:33, sabi diba? Seek ye first the kingdom of God. Kaya hindi ka mag-aalala kasi uunahin mo ang Diyos. Lumapit sa Kanya. Amen. Amen. Sabi niya, and all these things be given to you. All these things. Lahat ng bagay gagawin mo pag inuna mo siya. Amen. Amen. Sabi dito, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Yeah. Each day has enough trouble of its own. Kaya, ano lang, day by day lang, step by step. Kung ano yung ngayon, yun ang isipin mo. Huwag kang isip next year. Kung anong laban mo ngayon, yun ang yung ano mo. Priority mo. Ang laging yung isipin mo. Yeah. Amen? Because do not worry about tomorrow because God is already there. Yeah. Bakit hindi ka mag-aalala? Because God is already tomorrow, already next week, Yeah. is already next Amen. month, is already next year, and is already in your future. Future. Yeah. Sabi niya po, I know the plans I have for you, not to harm, but to pass and give you hope and a good future. Amen. Bakit ka hindi ka mag-aalala kasi nandun na ang Diyos sa bukas. Amen. Nandun na siya sa next month, nandun siya sa next year. Kaya si Lord sabi niya nga, siya noon, ngayon, magpakailanman. So hindi lang siya simula hanggang ending. Nasa sa kalagitnaan mo siya. Sa kalagitnaan at nagdadaanan. Yeah. Amen. It's not only in the beginning, it's not only in the ending, it's already to in the middle. Yeah, in the Nasa gitna din siya. Kung saan niya gusto. Kasi nakikita ka niya, nasa kalagitnaan Yeah. ng Wow. nagdadaanan. Amen. So huwag ka mag-alala. Amen. Alam ng Diyos ang nangyayari sa'yo. He holds, hindi lang alam niya lang yung future mo. He holds the future. Hindi niya lang alam yung future mo. Present. Hawak niya ang buhay mo. Amen. Hawak niya ang future mo. Kaya I want to encourage you, do not worry. Amen. Do not worry. Start praying. Amen. Because your future, kung anong mangyayari sa pag tumanda ka, alam niya na. Hawak niya eh. Amen. Kaya wag ka mag-isip. Amen. Next slide. What matters most is God hears you. Pag nag-pray ka, ang mahalaga, naririnig ka niya. Amen. Kaya tuloy-tuloy lang, never get tired manalangin. Huwag kang mapapagod manalangin. Tuloy-tuloy lang. Amen. Yeah. Amen. Kasi tuloy-tuloy din nakikinig si Lord sa'yo. At sabi dito, hindi lang siya nakikinig, sumasagot siya. Amen. Kaya tuloy-tuloy lang, pray. Hanggat hindi wala pa, hanggat hindi pa dumarating, pray, malapit na. Malapit na yun, parating na. Tuloy-tuloy lang, pray. Never get tired, huwag ka mapagod. Amen? Kaya sabi dito, next slide, hanggang na matapos. Sabi dito, when you pray, you must trust God. Kapag nag-pray ka, natiwala ka sa Diyos. Ibigay mo na sa Kanya. Amen? And listening, hindi lang siya nakikinig, kundi sumasagot din siya. Amen. Kaya pag nag-pray ka, maniwala ka, nakikinig siya. Amen. At magtiwala ka sa Kanya. Kasi ito, ibang tao eh. Pag nag-pray, after mag-pray, Kanya pa rin yung problema. Amen! Hindi pa rin niya binibigay. Yeah. Ibigay mo kasi. Amen. Hindi mo nga control yan. Kung ano man ang mga nangyayari sa buhay mo, ibigay mo sa Diyos. Lahat, all things, walang mahirap sa Kanya. Kung sa'yo mahirap, sa Diyos, hindi mahirap sa Kanya. Kaya sabi dito, kung nag-pray ka, ibigay mo sa Kanya. Magsiwala ka. Amen? So, sabi dito, remember, that is not about you. Hindi tungkol sa'yo. Para sagutin ka. Hindi dahil mabait ka. Yeah. Hindi dahil makajos ka. Kundi bakit? Kaya nasasagutin yung prayer mo. Bakit? Maluluwal ka. Yeah. Amen. Maitataas siya sa buhay. Yeah. Hindi yan dahil sa pasipagan, pabutihan. Kundi yung ikaw, ay kita ng Diyos, maluluwal natin ako sa buhay. Kaya ako sasagutin ko yung prayer. Amen? Amen. Kaya don't rely on your own understanding. Huwag kang mana sa sarili ng kaalaman. Alam mo mangyayari, alam mo ang next. Bigay mo sa Diyos. Kaya dito, if you may experience pain, hardship, alam ko, di mo man sabihin, maganda ang suot mo ngayon, naka-makeup ka, pero alam ng Diyos, you may experience pain and hardship. Yeah. I tell you again, this year may not easy. Hindi ko sinasabing wala tayong pagdadaanan, pero meron tayong tututunan.
Wala hindi ko sinasabi na wala tayong pagdadaan, pero kung may pagdadaanan tayo, meron tayong tuloy. Amen? Kaya dito, if you think ikaw lang ang may pinagdadaanan today, kung iniisip mo, Lord, ako lang may problema. Ganitong problema, ito lang, ako lang meron ito. If you think, iniisip mo, ikaw lang yon. Today sa buong mundo, I tell you, lahat ng tao may kanya-kanyang battle at iba sobrang worst Yeah. in the moment. Mas worse Meron pa dito, sa'yo, may, pagdaanan mo. in the moment ngayon, meron mas worse. Kung inisip mo worse na sa'yo, may mas worse pa. Yeah. Amen? Kaya ngayon, may papanood ako sa inyo, and I hope makarelate kayo. And you're not the only one na mag-feel self-pity. Ako lang may problema, ako lang ang laging may pagsubok, ako lang laging may trials, mahirap lang ako. Huwag kang mag-self-pity kasi Yeah. makikita ko. Panoorin. I hope may makarelate ka. Kaya, panoorin natin. Sundin lang po ito. Hindi pa rin ang Diyos. Amen. Kahit ano na binabagyo ka na, wala ka ng bubong, wala ka ng trabaho, may sakit ka. Sabi sabihin, Lord, tapat ka pa rin. Mabuti ka. Di ka nagbabago. Iba hindi nila kaya sabihin yun. Siguro magko-complain sila. Pero ito, that's a proof na ano man ang mangyayari, alam nila may Diyos. Amen. Kaya, kung may nagdadaanan ka, in spite of this fight, amen, God is faithful. Amen. God is loving. Amen. Sabi dito, next slide, let your prayers and worship remind you how powerful God is. Yeah. Hayaan mo sa inyong panalangin at pagsamba, i-remind ng Diyos kung gaano siya makapangyarihan. Amen. Amen? Kaya niya. Amen? Kung ano man ang hinaharap mo, huwag mong isipin na ikaw ang pinaka-worst. May mas worse pa. Pero, be grateful. At like yung napanood natin, pinupuri niya pa rin ang Panginoon. You can still purihin si Lord. Amen. Lord, sambahin ka sa kabila ng kawalan. Amen. Kaya remember, that is not about you, but it's all about His power and faithfulness. Never underestimate His ways. Abide in His time and do not rely on your own understanding. And this is my last. Sabi dito, be still and know that I am. Kung ano man ang iyong inaalala, ano man ang iyong hinaharap, araw-araw, be still. Ulit to, be still. Ano ibig sabihin be still? Position sa panalangin. And know that I am God. Ano yung that I am God? God is loving, God is providing, God is a God na lumikha sa'yo. The universe, hindi ka niya pababayaan. Siya ang Diyos na tapat at hindi nagbabago. Amen. Be still and know that I am God. Wow. Kaya sa oras na ito, tayo na po tayo.